Mark chapter 9 verse 30 hanggang 32. Umalis si Jesus at ang mga disciples niya sa lugar na yun at dumaan sila sa Galilee. Ayaw niyang malaman ng iba kung nasan siya kasi tinuturuan niya ang mga disciples niya. Sabi niya, tatraydorin ng Son of Man. Ibibigay siya sa kamay ng mga tao at papatayin. Pero pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay siya ulit. Pero hindi naintindihan ng mga disciples ang mga sinabi ni Jesus. Takot din silang tanungin siya kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. Nangyari to nung after nila na nagtry magpalayas ng masamang espiritu pero di nila mapalayas. Tapos medyo nakita nila na na-disappoint si Jesus or nagalit. Kasi kung natakot sila na tanungin si Jesus, kasi they have been able to ask God or ask Jesus any question na gusto nilang tanungin from the previous verses. Pero sa account na to, natakot silang tanungin yung hindi nila maintindihan na sinabi ni Jesus Christ. Kasi nga, I could conclude na dahil yun sa disappointment na inexpress ni Jesus na mga lahi kayo ng walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat magtiis sa inyo? Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Grabe yun grabe yun yung grabe yung disappointment or parang frustration ni Jesus Christ na in-express niya in words. And probably ito yung hugot ng mga tao bakit sila natatakot magtanong. Kasi from the previous verses, nung nagtataka sila, ano kaya ibig sabihin niya doon sa muling pagkabuhay? Nagtanong sila kay Jesus Christ kaso nga lang hindi nila nirekta doon sa tanong na ano po bang ibig sabihin niyo noon sa muling mabubuhay. Ang tinanong kasi nila, ano po yung sinabi sa scriptures na maunang darating si Elijah bago dumating ang Christ? Parang inassume nila na si Elijah po dapat yung mabuhay ulit. Parang ganoon no? And dito makikita natin, the disciples are very like us. Kapareho natin na napapagalitan, di ba? Tapos may mga nadi-disappoint sa atin. Tapos may mga ministerial job tayong ginagawa tapos to no avail. Parang walang epekto yung ginagawa ko na paglilingkod. That's what they've experienced. Nung tiranay nilang mag-cast out ng demon tapos hindi mapalayas. Ang mahirap sa kanila, they were able to experience na kasi na magpalayas ng masamang espiritu. Naalala nyo, sinend sila ni Jesus 2 by 2s to cast out demons, to perform miracles, healing, and to preach the gospel or the good news that God is making amends with humanity through the coming of the Messiah, of the Christ, the Savior that they've been waiting for so long. So, they were able to do that and then suddenly, etong pagkakataon na to, hindi nila mapalayas. Takang-taka sila. And dumating pa sa point na nakipagtalo sa kanila yung mga teachers of the law. Di ba, prior this event, pinaparatangan nila na yung power ni Jesus galing sa impyerno, galing sa demonyo. Kasi galing daw sa kapangyarihan ni Beelzebub, prinsipe ng impyerno, kung paano yung nakakapagpalayas sila ng masamang espiritu. Ganun na yung paratang. Di ko lang alam, di lang din in-state dito sa account na to kung ano yung pinagtalunan nung mga disciples ni Jesus at ng mga teachers of the law. Pero ang kasunod kasi nung statement na yun, nung verse na yun, sa verse 14, is yung dumating na nga yung tatay ng batang inaalyan ng masamang espiritu. Nag-explain siya na sinapian siya ng masamang espiritu kaya hindi siya makapagsalita, tapos bumubula yung bibig niya, tumatalon siya sa apoy, tumatalon siya sa tubig para mamatay. Pinagtatangkaan ng masamang espiritu na patayin or kitilin yung buhay niya. Tapos tinanong Jesus, kailan pa siya ganito? Mula pagkabata pa. Tapos nung pinalayas ni Jesus yung masamang espiritu, sinabi ng mga disciples, bakit Jesus kaya nyo tapos kami hindi? Sabi ni Jesus, yung ganong klaseng espiritu mapapalayas lang yun sa panalangin. That means ministry, which is casting out demons, performing miracles, is something lesser than your prayer life. Ayun yung topic natin from the last videos, pero nabalikan ko lang din siya kasi after that event, ito yung umalis sila doon sa lugar na yon. Dumaan sila sa Galilee kung saan sila nakatira. Dito na sa Galilee kasi makikita yung Nazareth. Dito rin nakatira si Peter, James, and John. And ayaw ni Jesus malaman ng mga tao, ng ibang mga tao, ng public,
where they are kasi wala siyang parang nawawalan siya ng time alone with his disciples. So ang ganda rin, no, makikita natin kay Jesus na he wants to spend time alone with the small group. Kasi iba kasi yung public ministry, iba yung close discipleship. And makikita natin sa example ni Jesus Christ, we should, if we claim or we say that we are followers of Christ, di ba dapat mas inaaral natin kung paano niya ginagawa yung mga bagay-bagay, how he withdrew from the disciples, how he withdrew from the crowd. He withdrew from the disciples, talagang sa sarili lang siya, nagsosolo siya. Solidarity is very important. Time alone with God. Nagkipag-usap lang siya, nagpe-pray sa Ama natin sa langit. And whenever he does this, no one can see it. Except sa isang instances na merong naka-chismis or nakasilip or nakapakinig ng prayer niya. Isang tao lang yung nakagawa nun. Pero ano na lang yan, sa mga susunod na lang. Ngayon, eto na. So, natakot silang magtanong, no? Parang tayo, di ba? Naalala nyo yun, kapag galit yung mga nanay natin, natatakot tayo kung paano umasta ng normal naman tayong umaasta around them. Kasi nga galing sa bad trip. Ganun yung parang nai-imagine ko na itsura ng mga disciples this time. Pero hindi nila na-gets, no? Ilang beses nang sinabi ni Jesus na mamamatay siya, pero after 3 days mabubuhay siya ulit. Pero hindi talaga nila fully nagagrasp. And I think this is because the enlightenment, the understanding, the wisdom, the ability to comprehend or fully grasp what the message is depends on the grace of God. Hanggat hindi pa niya inaalaw na maintindihan ng taong to or ng certain people, hindi pa talaga nila magigets. And sa panahon na to, hindi pa talaga din nagigets sa mga disciples what is going to happen and what this is all about. Probably they have their own prejudice or projection what the things should turn. Pero nagulat sila, bakit parang pamamatay si Jesus? Kaya nagkalasan sila nung panahon ng papako na si Christ. And ganoon din sa panahon natin ngayon, we can just share, I can just share, talk. Anyway, love ko namang mag-talk. Pwede lang ako mag-talk ng mag-talk. Pero alam niyo yung understanding, yung fully comprehension comes from God, from His grace. Yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Na if He would allow it, kahit sa unang pakinig mo pa lang, bigla ka nang kikilabutan at bakit parang naging malinaw sa'yo lahat. That's God's grace. And He does it by or through His Holy Spirit. Kaya niya sinend yung advocate, the Holy Spirit, for us to be guided into all truths. And at the same time, to be reminded. Kasi reminder is really important. It's easy to forget what everything that we have learned. Lalo na kapag nandun tayo sa mga sitwasyon na parang end game na ba to? Parang ganun. Pero one thing for sure, God never failed and He will never fail. And God is good. God bless everyone.